Bakit kaya sobrang init ngayon mga boss? Sarap mag-swimming no? Pero syempre, lalabas pa din tayo dahil gusto natin magpalamig. So, may pupuntahan tayong lugar mga bossing sa Angat to, Angat Bulacan. Mga 30 minutes ride simula sa amin, San Jose del Monte. Ngunit ang dadaanan nating kalsada ay malubak at medyo paahon, paangat na kalsada. So, combination lagi yun pag nasa Bulacan ka. Yung mga paahon at saka mga lubak, kasama yan. At doon matatest ang mga motorsiklo nyo kapag taga Bulacan kayo dahil kompleto sarkados dito. Lalo na pag dumaan ka ng Marilao, doon may kasama pang putik tsaka ulan. So dito wala naman so far sa tinadaanan natin ngayon dahil kakaspalto lang nito or matagal na tong dinevelop yung kalsada na to. At shortcut tong dadaanan natin papunta ng Angat Bulacan. Hindi tayo dadaan doon sa Norsagaray which is lubak din naman doon pero mas mabilis yung daan dito. Kasama natin pala ngayon si Mrs. OBR natin siya ngayon. Again, challenge accepted na naman para sa ATR 160. 185 kilos po ang dala ng ATR 160 ngayon. Combination weight namin yan ni Mrs. Yan tulad yan, may pababa. Then after ng pababa na kalsada na to, paahon naman. So bilib din talaga ako dito sa ATR 160 from QJ Motor. Suspension wise, braking power, at the same time tinitignan ko din maigi yung pinagkakapitan ng shock. Yung kumbaga sa makina kasi baka mamaya mayroon ng biyak, hindi ko napapansin dahil hindi talaga biro yung bigat namin dalawa. 115 ako, 115 kilos, then si Mrs. is 70 kilos. Then yung motor pa itself 132 kilos. So talagang pagpaahon tulad nitong kalsada na to, ayan napataas. Hindi ako pinapahiya nitong ATR 160 na to. Inoobserbahan ko pa din naman siya, ang proper technique ko lang is hindi ko binabanatan yung silinyador kapag pataas. So lagi akong kumukuha ng buwelo. So after 30 kph, baba ulit ng silinyador. So ganun lang yung laruan ko kapag paangat or pataas yung kalsada. Dahil nga hindi mo pwedeng ibabad ng nakatrottle yan dahil ramdam mo naman na mahihirapan yung makina kasi ang bigat namin. So yun ang ginagawa kong technique. Ewan ko kung normal yun kasi nasanay ako ng clutch. So parang ginagawa ko siyang clutch. So parang buwelo, 30 kph, baba ulit, buwelo ulit hanggang 40 to 50 kph, baba ulit, buwelo lang hanggat ma-reach namin yung speed na gusto ko. Then magkukrusing na lang tayo pag diretso na yung kalsada. So ganun yung ginagawa ko naman sa kanya at basically nasusurprise ako kasi walang delay, walang complain yung makina ng ATR 160. Ang pagkakaalam ko kasi hindi mo pwedeng isang birit dire-diretso yung scooter lalo na pagpataas dahil nga hirap yung CVT niya. So ang ginagawa ko miski before pa nung unang nagkaroon ako ng scooter na Kymco Super 8, buwelo-buwelo lang. After 30 kph pagpataas, bababa ko ulit yung silinyador, banat ulit hanggang 50, banat ulit hanggang ma-reach ko yung 60 kph na stable na yung speed niya. Kaya feeling ko mas advisable yung ganun technique kapag medyo mabigat yung dala mo or yung angkas mo. So buwelo-buwelo lang pagpataas para hindi stress yung makina. Yan, so malapit na tayo sa arko ng Angat Bulacan mga bossing at tapos na mga pagsubok na lubak at mga pataas. Which is super smooth naman sa ATR 160, wala tayong problema. So ipupuntahan natin mga boss isang magandang kainan dito sa may Angat Bulacan. Malapit lang to sa amin, 30 to 35 minutes drive ng motor. Siyempre kapag kasasakyan medyo traffic pero solid tong lugar na to mga boss. Maganda ang view, malakas ang hangin, masarap ang pagkain and hindi rin kamahalan. Alright? So far goods na goods ang performance ng ATR 160 kahit mabigat kami mga boss. So yan na, dito na tayo sa Pugpog Bikers Highland. Ayan, nagpark muna tayo dyan para ma-videoan lang sandali yung ating ATR 160. So park lang tayo ng maayos, then pasok na tayo sa loob. Again, sa mga kukuha ng ATR 160, I advise break-in nyo ng maigi yung scooter nyo. For me, napakaganda ng performance nito kahit dalawa kaming mabigat ng wife ko. Sa nagtatanong kung may dragging si QJ Motor, based on my experience bossing, kahit mabigat kami ng wife ko, wala pa po siyang dragging. Maybe it's because bago pa lang siya at hindi ko pa nararamdaman yung sinasabi mong dragging. So more on CVT kasi yun pag medyo madumi na yung CVT or yung clutch niya. So far boss, wala pa dragging. And then good thing ding maraming shop na malapit sa atin. Merong AV Moto, merong Speed Up Garage kay Sir Mel. So marami tayong pwedeng pagtanungan regarding sa scooter at specialty naman nila yung mga yan. So yung CVT, dragging and etc. Pero enjoy nyo muna yung view mga tolo. Ang ganda rito. Pugpog Bikers Highlands.
view, and then combination ng restaurant, napakaganda, napakalamig, napakalakas ng hangin, at napaka-presko. Bagay na bagay pag magkakape ka nila. Ayan, meron silang brewed coffee, yung kape nila. Iba-iba, may halo-halo sila dito, may shake sila, may refreshment sila, and ibang foods pa. Diba? So, Pugpog Bikers Highlands, pwede mong search yan sa Google Maps kung gusto mong puntahan. Kung taga Bulacan ka, puntahan mo na yan, madali lang sa yan. Kung taga Maynila ka, good luck sa mga lubak at ako bahala sa tropa mo. Sobrang traffic talaga and malubak kung taga Manila ka. Pero worth it naman sa ganda ng view, diba? So, tara, food trip muna tayo mga bossing. Pakita ko sa inyo yung in-order namin dito sa Pugpog. So malaki ang parking nila mga tol. Ayan yung mga in-order natin na foods. Marami pang ibang mga foods dito. Drop by na lang kayo. And ito yung bago nilang bukas. Halos katabi lang nila. Pugpog Bikers Grill. So yan specifically sa mga nakamotor and nakabike kasi mas malaki. Ayan yung original sa kabila. Halos magkatabi lang. So yan bossing, sibat na tayo after ng quality time tambay natin with Mrs. Wag nyong kakalimutan yan. Quality time with your Mrs. Hindi yung panay kayo motor-motor, yayarihin kayo niyan. Balik na tayo mga tol sa San Jose del Monte, Bulacan. Again, i-update ko kayo sa bawat step ng ating ATR 160 sa performance and sa upgrades. So, next vlog ko, nagbabalak akong pa-check yung front shock nito. Kung okay ba ang average rebound or whatever, kung anong pwedeng tignan ni AV Moto. So, isasama ko kayo doon, don't worry. Pati mga prices and kung ano ba ang lagay ng front shock or inverted front suspension ni ATR 160 kapag stock. O baka may mag-comment na naman dyan, ay may sira agad yung front suspension. Wala pong problema ang front suspension ng ATR 160 natin. Ipapacheck lang po natin siya, baka may mas igaganda pa or i-improve pa pag nagpalit ng fork oil. At saka gusto ko rin ipatune to or ipapatono natin yung rebound or yung suspension natin sa harap at sa likod. So don't worry, di pa tayo bibili ng suspension kasi sayang naman yung rear suspension na stock nitong ATR 160 kung papalitan kagad natin ng mga Profender, Race Power, Öhlins, RCB, YSS, or kung ano-ano pang mga branded na suspension or rear shock. So okay pa naman kasi stock is stock. So kapag kaalam kong wasak na or ramdam ko na hindi na maganda yung play, tsaka tayo bibili. Okay? So don't worry, may mga budget naman tayo sa ating motor. Sabi ko nga sa inyo, ang pagmumotor ay dapat ginagastusan, lalo-lalo na sa safety. Alright? So dapat mas lamang yung safety kaysa sa accessories. Alright? So peace out and don't forget to subscribe, like, and share, and comment.